Kamas naman natin. Sila yan. Ang topic po nating pag-aaralan ngayon ay kinalaman sa ang bahay o kaharian ng Diyos sa kanya, na kanyang itinatag. Kita niyo po ba? Ang topic pong ito ay isa sa mga propesya ng Diyos noong panahon ni Haring David. Sabi po rito, kay Haring David yung propetang sina Nathan. Ito. So, sa panahon ni David, na hari, binanggit si propeta Nathan kay Haring David. Ito po ay tungkol sa bahay na itatayo o itatatag ng Diyos dun sa aklat po ng ikalawang Samuel at sa unang Kronika, Kapitulo 7 ng Samuel. Ang talata ay Kapitulo. Ganun din po sa aklat ng unang Kronika ay may binanggit. Kapitulo 17, talatang 1 hanggang 3. Ito po ay mga hula na binanggit kay David na mangyayari sa mga huling araw. Tungkol doon sa bahay ng Diyos o yung kaharian na kanyang itatatag. Ano po yun? Basahin po natin sa aklat ng ikalawang Samuel, Kapitulo 7, talata. Anong sabi po? At mangyari ng ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa kanya lahat ng mga kaaway sa paligid. At sinabi ng hari kay Nathan na propeta, ano po yung sinabi? Ni David, doon sa propetang si Nathan. Tignan mo ngayon, ako'y tumatahan sa isang bahay na siyempre. Ngunit ang kaban ng Diyos ay nananahan sa loob ng mga tabig. So makikita po natin na kumuha si Haring David ng isang bahay na siyempre. Kung sa panahon po natin na yan, may isang magandang bahay at parang palasin. Diba? At mapapansin natin dito, yung kaba ng tipan ng ating Panginoon, nakalagay dun sa tinatawag na tabi. Parang, yata, napakababa. Kung titignan natin yung pagkakaroon.
nananang sa loob ng mga tabi. At sinabi ni Nathan sa hari, yumaon ka, gawin mo ang lahat na nasa iyong puso sapagkat ang Panginoon ay sumasagot. Lahat niya gawin mo, sabi ni Propeta Nathan kay Harun. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya, sabi. At nangyari ng gabing rin yaon ng salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, yumaang ka at saysayin mo sa ating lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon. So dito makikita nyo na kung paano ang mga propeta ay laging sinasabi, no, na ganito ang sabi ng Panginoon. So yun ang gawain ng propeta, yung magsalita kung ano yung sinasabi niya doon sa tao. Tulad ng kay Harun David. Ito ang sabi rito. Yumaong ka at saysay mo sa aking lingkod na kay David. So, makikita natin dito yung pagkakatatag o pagkakatatag ng bahay. Ano pong bahay? At kaninong bahay? So, ito po ay isang hula. No? Opisina ng mangyayari sa huling araw. Tungkol sa pag. O tungkol sa karin. Na itatatag o itatayo. Mapapansin po natin yan. Ganito ang sabi ng Panginoon, verse 5, ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na matatahanan? Yung mapapansin natin dito na sinabi ng Diyos kay Nathan at kay David, pagtatayo mo ba ako ng isang bahay? Na bahay na matatahanan. Sabi. Ano pa ang sabi? Sa 6, verse 6, sapagkat hindi ako tumatang sa isang bahay mula sa araw na aking iyaw ng aking mga anak ng Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa Torda at sa Tabernakulo. Dito makikita nyo yung binabanggit tungkol sa Torda at Tabernakulo. Mapapansin nyo na ang Diyos talagang hindi tumataas sa mga bagay, sa mga bahay na gawa ng kamay ng tao. Hindi siya tumataas. Siya tumataas dito. Yung kanyang presensya o yung presensya ng ating Panginoon dito tumataas. Sa tolda o sa tinatawag na tagal. Diyan na nananahan. Ito yung sa Old Testament, ito yung tinatawag na the dwelling place of God. Sa loob. Ngayon, yung mga hula na yan ay sinusugan ng lahat ng mga propeta. Gaya nung binabanggit dito po sa aklat ng Isaias. Siksisikswan ng Isaias. Hanggang ito. Binabanggit po yan. Nasabi po yan. Ganun din sa aklat ng Isaias, kapitulo 2. Talatang 1 hanggang 4. Binabanggit din po yan.
Yung sabi ko, verse 1 pa lang ng unang kronika at ikalawang Samuel, chapter 7, binabanggit na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng kami. Bakit? Sapagkat meron isang itatatag na isang bahay na ang magtatatag yung kanyang anak, yung kanyang bugtong na anak. Binanggit din po yan dito sa sa unang kronika kapag ako'y kanyang magiging ama at siya ang magiging anak. Anak. Garalan yung buong context na yan. Ito din yung sinasabi sa Isaiah chapter 6. Sinasabi ko. Ito yung madalas din binabanggit ko dati. Kaya tawag na Holy Spirit. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang langit ay aking duplukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? So, makikita niyo, ganun din siya sabi rito. Sa dalawang aklat na ito. Tungkol sa bahay. Na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Kaya nakita nyo ngayon, napakaraming templong ginawa ng tao. Diba? Simbahan, ang gaganda. Ang tanong yung ba nananahan mo? Yung ba tumitira? Sabi sa aklat ng gawa, kapitulo 7. Ito po ay related din sa aklat ng Samuel at unang punta. Gawa kapitulo 7, talatang 44 hanggang 41. Hanggang 42. O binabanggit. Ito po yung sinasabi ni Esteban, yung kanyang pangangaral ng panahon ng mga apostol. May binabanggit din dito. 44. 7:44 ng gawa. Sa mga ating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patotoo, ayon sa itinakda ng salita kay Moises, na kanyang gawin niyaon ay sunod sa anyong kanyang nakita. Na iyo'y pinasok din ng ating mga magulang sa panahon ng ukod sa kasama ni Josue nang sila'y magsipasok na inawi ng mga bansa na pinalayas ng Diyos sa harapan ng ating mga magulang hanggang sa araw na gabi. Panahon ni David, hanggang sa panahon ni David, pinakikita yung kung saan tumatag ng Diyos. O tinitilas. Na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Hindi nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. David, siya rin David. Dahil ito na yung hari na sumunod sa kanya. Tumalima sa kanya. Diba? Kaya yung kanyang anak niya kasi sulong. Ano ginawa? Pinagtayo ng bahay ng Diyos. Kung babasahin niyo yung unang
unang hari, diba, Kapitulo 8, pagtayo siya ng templo para panahanan daw ng Diyos. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Bagamat alam ni Haring Solomon na hindi tumataas sa templong ginawa ng kamay ng tao ang Diyos. Ang ginawa niya pa rin. Gumawa pa rin siya. Diba? Pero ano ang naging kasalanan ni Solomon sa Panginoon? Ano ang naging kasalanan? Tumuhay si Solomon sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang makikipagtipan sa ibang babae. Eh, nakipagtipan siya. Nag-asawa siya ng marami. Pero 1,000 asawa. Diba? At yun ang nagpahamak sa kanya. Bakit? Sapagkat yung babaeng kanyang mga nakuwang naging mga asawa, ano nangyari? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang naging dahilan kung bakit nalaglag si Sully. Nagkasala. Pero si Haring David, kailanman, eh, maganda ang naging record sa Panginoon. Sumunod, tumalima. Bagamat nung una siya ay nagkasala, eh, nandun yung papatawaran mo. Nandun yung kahabagan at kaawaan. Diba? Ito yun. Ano pa ang sabi? Na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at humingi ng makasumpong ng isang tahanang ukol sa Diyos ni Jacob. Ito po yung hula na yung bahay o na itatatag at itatayo sa huling araw. Ano yung bahay na yun? Kaya kanyang itatayuan. Hindi kinalaman din niya sa yung kaharian. Ano pa niyang paghahari. 47. Datapot iginawa siya ni Solomon ng isang bahay, bagamat ang kataas-taasan ay hindi tumatahang sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao, o gaya ng sinasabi ng mga propeta. Ito po yun. Yung hula tungkol din sa bahay at kaharian na itatatag mo. Ano pa ang sabi? Ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay. Hanggang hindi ka dapat gumawa eh. Eh, sa langit ng mga langit, hindi siya magkasip. Diba? Ano ng bahay ang itatayo mo para sa akin? So makikita natin na sinusugan ng mga talata na talagang ang Diyos eh, hindi tumataan sa mga gawa ng kami. Isaiah Kapitulo 2 sa lahat 1 hanggang 4. Binabanggit yan tungkol sa bahay ng Diyos na kalimutan. Ano po ang banggit dyan? Kapitulo 2 sa Isaiah. Ito yung hangga. Po ang banggit dyan.
Ang salita na nalaman ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng mga bansa ay magsisiparoon doon, sabi. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo magsiyaon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang daan at tayo magsisilakan sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Siyon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa iyo. Nung maging si Isaias, sinusugan yung sinasabi dito. Yung huda tungkol sa bahay o kaharian na kanyang itatapos. Diba? Aklat ng Midas, ganun din ang sinasabi. 4:1 ng Midas. Mapapansin nyo, si Midas minor prophet yan. Minor prophet. Masabi. Ayun pa natin. May basa, rather than David. Micah 4:1. Ayun. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon at matatag sa panungkok ng bundok at matataas sa mga burol at mga tao ay paruroon sa verse 3. At maraming bansay magsisiparoon at magsasabi, magsiparito kayo at tayo ay magsilaakot sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos niya po. At siya ay tuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo magsisilakan sa kanyang mga landas sa mga kansasyon ay lalabas ng pangkusan at magsalita ng Panginoon. So, ganun din yung sinasabi ni Isaiah. Diba? At ganun din ang sinasabi dito sa aklat ng Samuel at Ronda. So, parehas. Parehas silang sinasabi tungkol din sa hulang mangyayari sa huling at magaganap. Ngayon ang tanong, yung nangyari ba yun? Ganap ba? Sa panahon ng bagong taon. At sa mga huling araw, ganap po yan sa panahon ng bagong taon. Aklat po ng unang Timoteo. Kapitulo 3, talatang 1. May binabanggit po dyan tungkol sa bahay. Ano po yun? Panahon po ng bagong tipan, ang tinutukoy na bahay ng Diyos dyan. Ayan. Ano po? Yes. Yung iglesia ng Diyos. Sinasabing bahay. Saan po natin? Yun po yung pagtuparan na sinasabi ng mga hula na mangyayari sa mga huling araw.
Maraming talata na papatuloy. Sabi, ito, di na, ano sa pandinig yun, ba? Laging narinig yung sinasabi ni Timothy, ni Apostol Pablo kay Timothy. Diba? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ayun pa lang sinasabi ko sa huling araw na bahay ng Diyos. Ito pala. Ito yung tinatawag na dwelling place sa panahon ng bagong tao. Dwelling place. Ito yung sa spiritual. Spiritual. Diyan na siya nananahanan sa kanyang bahay. Sa kanyang sinabi. Kung mapapansin nyo dun sa aklat ng Matthew chapter 16-18, diba? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sino yun? Yun yung mga tao na itinatag ng Diyos. Itinayo ng Diyos. I will build my people. Ang tamang ano doon, salita. Sabi rin. Hebreo, kapitulo 3, talata 1 hanggang 6. Ang pato dito. Kapitulo 3 ng Hebreo. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga bibahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Na siya'y tapat sa naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moses sa buong sambahayan niya. Kapagkat siya inaring may karapatan na sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moses, palibas ay may lalong karangalan kaysa sa bahay yaong nagtayo ng bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, na dapat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan, si Moses ay tapat sa buong sambahayan niya. Gaya ng lingkod na pinakapatotoo sa mga bagay na nasabihin pagkatapos. Dapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. So ang nagpupuno o naghahari dyan ang ating Panginoon sa Kristo. So doon sa bahay na yun, ang naghahari o ang Pangulo ang ating Panginoon. Diba? Ito pa sabi, dapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo.
Kung ating iingatan matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Pari yung bahay na. So yung mga hula doon sa lumang tipan, nagkaroon ng katuparan dito sa mga hula. Kaya hindi sinasabi ko sa akin ng Hebrew yun. Yun pa rin. Related pa rin dito po yan. Kinalaman pa rin sa lumang tipan. Sabi ko. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ayun. Diba? Ito yung huling araw na kung saan ay nagsalita ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, nasa pamamagitan naman niya ginawa ang sa tuloy. Palibasa ay isang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagdadyo. Eh, sa ibang reliyon, si Kristo. Pero sa ating mga Church of Christ, kinikilala natin si Kristo ay Diyos. Kinikilala natin Hari, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Diyos ng mga Diyos. Diba? Bakit? Sapagkat sa iglesia, siya yung nangumulo. Siya yung nag-ahari. Diba? Siya yung ating sinusunod at sinasampalatayan. Wala na. Pasobra na. Sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 2. Talatang 19. Efeso, Kapitulo 2. Pag wala talaga ng cellphone, mahirap maghanap. Verse 2. Chapter 19 to 20. Chapter 2. Chapter 2, verse 19 to Kaya nga, verse. hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos Yeah. na mga itinatayo sa ibabaw ng pinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din naman ang pangulong bato sa panahon. Ulong. Nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Liwanag. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga lalakbay. Hindi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal. No? At sangbahayan ng Diyos. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta.
So, kasama rito yung mga propeta at yung mga apostol. Kasama natin. Si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato na panuno. Nasa kanyang buong gusali na nakalalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kung ano-ano pa yung pinakikita. Ito yung tahanan ng Diyos. Pero pa, yung sa aklat ng Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 2. Talatang 4. Ito sa atin. Ito po yung talata na aking babasahin. Verse 4. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Na dapat sa Diyos ay hirang mahalaga para tayo mga batong buhay na hirang mahalaga sa mga membro, mga kaano. Sabi, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Yung ukol na sa Espiritu, yung itinayong bahay ng Diyos. O yung kanyang ala. Upang maging pagkasaserdoting banal, upang magandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Babasahin mo, ang nilalaman na yun, Old Testament pa rin, lumang tipan. Diba? Ano yung nilalaman sa lumang tipan? Narito, aking nilalagay sa siyo, ang isang batong pangulong hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahina. Sa inyong ang nananampalataya, siya ay mahalaga. Dapat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulit. At batong katitisuran at bato na pangbuwan. Kapag sila'y natitisod sa salita, sa palibasa yung mga suwain, dahil dito rin naman sila itinalaga. Dahil dapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, ang dating bayan ng Diyos. Ngayon, bahagi na tayo kasama. Bakit? Sapag tayo yung bahay sa Espiritu na tahanan. Diba? Dapat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, dapat ngayon nagsipagkamit ng awa. Ito yung kahabagan ng Diyos at kanyang kagandahan.
Yan po yung mga hula na natupad sa panahon ng bagong taon. Kaya yung tinatawag ng bahay ng Diyos dyan, ay Espiritu. May tanong po ba? Thank you. Thank you.